Ito ang mga dahilan kung bakit hindi ako confident na meron talagang mapapanagot dito sa investigasyon pagdating sa flood control projects. Unang-una ay hindi credible itong mga investigasyon ng Kongreso dahil mga miyembro nila mismo ang sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Kung seryoso talaga ang mga mambabatas ay dapat nilang ipatawag ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na siyang nag-finalize ng maanumalyang 2025 budget. Pero ngayon pa lang ay may indications na mukhang hindi talaga sisipot itong mga controversial pero powerful na mga mambabatas na ito. Pangalawa ay natutuon yung atensyon ng publiko sa mga contractors ng DPWH pero mayroong risk na baka gawin lang silang scapegoat sa lahat ng investigasyon na ito. Pangatlo ay magbubuo daw si Pangulong Marcos ng independent body para imbestigahan ang lahat ng mga anomalyang ito. Pero wag na wag nating kakalimutan na si Pangulong Marcos mismo ang nagsa-sign off sa national budget taon-taon kada Desyembre. At napaka-imposible na wala siyang ka-idea sa mga nangyayaring ito. Pagdating pa nga lang sa flood control projects ay halos 1 trillion pesos na ang ina-approve niya na budget mula nung 2023 budget, 2024 at nung 2025. At para sa 2026 budget ay naglagay na naman sila ng around 270 billion pesos para sa flood control projects lang. So, wala talagang vetting na nangyayari mula sa National Expenditure Program or proposed budget. Kung sincero talaga si Pangulong Marcos na linisin ang budget, ay dapat pagdating pa lang sa proposed budget na sinumitin niya sa Kongreso, ay dapat malinis na ito or dapat wala ng mga pork projects na anomalous. Pero nandiyan pa rin. Pang-apat ay napalitan na ang DPWH Secretary at lilinisin pa raw ang mga ranggo ng DPWH. But more than replacing the people involved, ay kailangan ding ayusin yung mga incentives sa sistema na nagbibigay daan sa corruption. Dapat nating tanungin ano yung mga incentives na kailangan nating baguhin para mawala na itong mafia sa pagitan ng mga mambabatas, ng DPWH, ng mga contractors, para hindi na to paulit-ulit taon-taon. A basic lesson in economics, people respond to incentives. So when we put the right incentives in place, maybe we have a good chance of minimizing corruption in the future.